Interview tayo, guys. Okay. Hello po. Hello, good evening po. Nakamute po kayo, ma'am. Ay, sorry po, sorry. Ayan na po, ma'am. Good evening. Good evening po, ma'am. Good evening, salamat po. Good evening po. Ma'am, bali, okay po, ready na po tayo para sabihan ko na rin po si producer na ready na po tayo. Okay po. Okay po. Ma'am, bali, kapag nag-start na po tayo sa interview, ano lang po tayo, if ever po na nakasandal lang po tayo, gano'n lang po. Huwag na lang po tayo masyadong magalaw po. Sige po. Okay. Hindi ko kayo marinig. Ay, hello? Hello? Ayan. Good evening po, ma'am. Hello po, good evening. Naririnig niyo na po? Opo, naririnig ko po kayo. Po. Ma'am, okay na po ba kung yung chair lang po natin, medyo ayusin lang natin para hindi lang masyadong kita. Yan. Okay. Ayan po. Yan. Tapos po, ano lang po, yung tingin nyo lang po sa camera po mismo, kahit pag yun na po kung tingnan. Oh, sige. Ayan, okay na po. Gusto nyo po yung camera para hindi po kayo ma-distract. Ayan. Opo, para direkta pong nakaano Okay. po. Okay na po? Ayan. Okay naman na po. Na-brief naman na po kung ano po yung mga pag-uusap. Ano na naman po, parang backgrounder lang naman po siya. Yes, opo. Wala naman po pang Miss Universe na tanong. First time ko po actually. Diyos ko, baka kung ano ang masagot ko, sana okay. Yung mga maisagot ko, positive lang po lahat. Pag medyo nabulo tayo, pwede rin naman natin na i-tag dito. Ano doon? Edit po. Pwede natin ulitin yung sinasabi niyo po. Yes. Kaya lang po, nakakit po ba kayo or wala? Wala pong mic sa PC po namin. May mic po ito. Ayan. Sige, medyo lakasan lang po natin yung boses sige, po. sige. Okay. Ano lang, iwas lang po tayo kasi yung share kanyo medyo gumagalaw. Kaya nga, paano ba ito hindi magalaw? Sige, ganito na lang. Meron po ba kayong parang monoblock or kahit yung medyo steady lang po na upuan? Para hindi po tayo magalaw? Wala. Sige, itatry ko hindi ako gagalaw. Sorry. Ganito. Sige po. Okay. Okay. Pasensya na po. Okay. Ma'am, start na po tayo. Okay po. Sige po. Ma'am, kapagalitan lang po ng ating buong pangalan po. Ako po si... Ako po ay si Mila and 44 years old po. Nandito po ako ngayon sa Kathmandu, Nepal, naninirahan. Kasama po yung aking asawa at anak. Taga-Bacolod po ako, Negros Occidental. kahit diretso lang po, pero wag lang po masyadong nakatagilid. Okay naman po yan. Okay na po ito. Yan. Ang hirap pala maging artista. First time ko talaga dito ma-interview. Diyos ko Lord, ganito pala. Sige po. Bali po ma'am, first question po, no? Kung i-describe niyo po yung Kathmandu, ano po ba siya? City, matao, medyo parang probinsya? Kung mayroon pong lugar sa Pilipinas na pwede natin siya i-compare, ano po siya? Para maintindihan lang po ng mga audience din po. Ang Kathmandu po ay parang ano po siya, pinaka-center talaga po siya ng Nepal. Parang Manila. Pero masyado pong matao dito and talagang sobrang crowded siya. Tapos po, yung kayo po ba, almost 5 years na po kayo dyan, tama ba? 5 years? Magpa 5 years pa lang po kami dito. Matagal na rin po kayo magkasama ni Mr. No? Matagal na po. Marunong na rin po ba kayo magsalita ng dialect nila or medyo bulol pa or medyo nakakaintindi pa rin po kayo? Marunong na rin po, nakakaintindi pero may sablay pa rin. Hindi pa rin yung fluent pero nakakaintindi po ako. Tapos po, ayan nga, matagal na po kayong magkasama ni Mr. Tapos 5 years na kayo halos dyan. Meron pa rin po ba kayong mga parang moment na parang culture shock pa rin kayo? Parang pag may nadidiscover kayo bago, nagugulat pa rin kayo tungkol dyan sa mga sa Nepal or sa mga tao po dyan. Parang culture shock pa rin po ba kayo? Yes po, hindi po yun nawawala kahit matagal na po kami dahil syempre unang-una po iba po talaga yung kultura nila. Especially po sa paniniwala po dahil ibang-iba po talaga. So, syempre, hindi talaga yun mawawala kasi mayroon ka pang hindi na di-discover. And aside from that, syempre, minsan talagang masyashock ako kasi ay, may ganyan pala sa inyo, may ganito pala sa inyo. Hindi ko alam kasi yung asawa ko, hindi naman siya yung parang very detailed talaga siya sa akin, na ganito, ganyan, ganyan. So, minsan nalalaman ko na lang sa mga relatives niya na may ganyan pala dapat sa kanilang kultura. Ano po yung pinaka-reset na medyo nagulat po kayo? Meron po bang parang yung naalala nyo niya, parang kaka-discover nyo lang naman, ay, may ganito pala or may ganun dito sa Nepal? Meron po ba? yung noon kasi ang pagkakaalam ko lang, excuse yung sa ihi ng
kung sa atin po ay holy water, dito po ay ihi talaga ng baka. Pero nung nakita ko, nag-attend kami, nito lang, nung event, parang yung pagpumasok tayo sa simbahan, kailangan mo talagang magsawsaw sa ihi ng baka at magpunas-punas ka sa katawan mo. So doon talaga ako naniwala na totoo pala talaga na nangyayari ito. Pero that time, doon ko talaga na-realize na hindi ko talaga kaya gawin ito. Kaya doon ako talaga na-surprise na hindi ko pa ito nakita ever since. So nakita ko talaga this time. Ginawa niyo siya, kumbaga nagpahindi po kayo. Hindi po. Nag-ayaw talaga ako kasi hindi ko talaga kaya. Feeling ko nangangati talaga. Kaya sabi ko, pasensya na talaga sa tita ng asawa ko kasi sabi niya talaga sa pinsan ng asawa ko, "Uy, sabihan mo yan siya, mag-ano na siya dito, magpunas-punas na siya ng ihi ng baka." Lahat sila kasi nagpupunas bago ka pumasok doon para makinig ka sa parang dasal nila. So talagang nag-excuse lang ako in a respect manner ba, para hindi lang ma-offend. Pero naintindihan naman po nila yun. Yun po, naiintindihan din po ni Mr. Ay, opo, talagang yung asawa ko po, when it comes sa ganyan, hindi po siya sa akin namimilit or wala po sa aming dalawa na, "Uy, mag-convert ka, ako din mag-convert." Kumbaga po, mas pinairal namin yung respeto namin sa paniniwala sa isa't isa. Tapos po nung naging ano na tayo, medyo mag-flashback lang po tayo. Balikan na natin yung dati. Nung naging mag-joke kayo, mag-boyfriend, girlfriend po. Kumbaga, syempre iba yung nationality niya. Mayroon po ba kayo parang pag-agam-agam or kumbaga hesitation na, teka lang, ibang lahi to, sasagutin ko ba to o deadmine ko na rin nararamdaman? Actually po, noong una ayaw ko talaga sa kanya. Tapos, hindi po ako familiar sa ganyang mga lahi dahil syempre, talagang wala akong kalam-alam and talagang sabi ko ayoko talaga sa taong ito kasi unang-una hindi ko talaga siya type. Tapos ano bang lahi ito, hindi ko man ito kilala. So sa Nepal hindi man ako familiar kung ano ba ang Nepal. Parang nahulog na rin yung loob ko sa kanya and unti-unti ko na siyang kinikilala dahil naramdaman ko naman na mabuti naman siyang tao. Tapos po 27 kayo 2007 po kayo kinasal sa UAE. Yes, tapos po. kinasal din po kayo sa Nepal. Pakwento na lang po yung kumbaga parang 2007 kinasal po kami sa sa Catholic wedding po ba yun? Yes, Catholic wedding po kasi yung asawa ko kasi po nagtatrabaho siya sa liquor store po sa UAE po, sa isang Emirates ng UAE. May namit po siyang pare, si Father John. Naghahanap po si Father John ng wine. So siya po yung nag-assist. But that time, hindi ko po alam, may plano na po siya na gusto niya ako pakasalan. Pero nang dahil po, Hindu po siya at Katoliko po ako, medyo hirap po sa ganung lugar, especially Muslim country. Nahihirapan po kami and hindi po basta-basta yung ating consulate doon nagkakasal po sa mixed marriage na tinatawag. Will na rin ng mahal na Panginoon na si Father John yung maging way po. And hindi namin alam na si Father John, medyo siya lang yung may kakayanan pala sa mga ganon na ikakasal kami na mixed marriage po. So naghanap yung pare na magandang wine, siya po yung naka-assist. Tapos tinanong niya, since familiar po yung asawa ko na sa loob ng simbahan, yung mga pare gumagamit ng wine. So nagtanong po siya, para saan po ninyo gagamitin? Sabi niya kasi, pare ako sa isang Katoliko na simbahan dito. So gagamitin namin ito. So doon na po nag-approach yung asawa ko, nagpakilala po siya na may girlfriend po siyang Filipina, isa po siyang Katoliko. So baka Father, pwede mo kaming matulungan? Sabi niya ganun. So doon na po, nagbigay na si Father John ng business card niya, tawagan mo ako, mag-usap tayo, ipakilala mo sa akin yung girlfriend mo. So doon po, until then, na-surprise po ako na sinabihan po ako ng aking boyfriend na magpakasal na tayo kasi megit 5 taon na po kami. So ayun po, pero before pa yun, nakakatawa kasi nag-expect talaga ako na sana mag-propose na ito sa akin kasi matagal na kami. Tapos dinala niya ako sa park. Akala ko talaga magpo-propose na sa akin ng asawa ko. Sabi niya, can you close your eyes? Ay, sabi ko, ito na siguro. Sabi kong ganun. Tapos nagulat ako. Sabi niya sa dalawang ganito ko, yung tenga ko. Kinabitan niya ako ng hikaw. Sabi ko, bakit hikaw man itong kinabit sa akin? Hindi man sing-sing. Tapos ngayon, nung kinabit niya na sa akin, sabi niya, can you open your eyes? Tapos may mobile siya, hinarap niya sa akin. Itong suot ko, hanggang ngayon hindi ko ito pinapalitan. Dahil may meaning talaga siya sa akin, may value. Hanggang nanganak na ako, ganito pa. So yun, pero alam mo ba, anong unang sabi ko sa kanya?
gold ba ito? Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi niya, white gold yan. Tapos tiningnan ko yung number ng hikaw ko, gold ka, white gold. Tapos sabi ko, paano mo nabili ito? Kasi mababa lang naman yung sahod natin. Hindi naman ganun kalaki. Tapos alam ko rin na tumutulong din siya sa family niya. So sabi ko, sana hindi ka na nag-effort ng ganito. Kasi sabi ko, alam ko naman na mahal ang gold. Tapos sabi ko, hindi naman ako naghihingi sa'yo ng ganito. Sabi niya, hayaan mo na. Sabi niya, hindi ko na ito tinatanggal sa tenga ko. Tapos nag-propose na siya sa akin na may nakilala akong pare. And ayun na nga, sabi niya, imimet natin siya. So ayun, nagpakasal kami and nag-usap kami ng pare na pwede kaming kasal na kahit hindi nag-convert yung asawa. Ano niyo po sa marriage contract kung magka-Catholic? Ano po yun? Mixed, actually po, ang tawag sa kasal namin is mixed marriage outside church po. So, in-explain po sa amin ni Father John yun na ikakasal ko kayo na kahit hindi siya mag-convert. Ito ay hindi siya katulad ng pagbasbas ko sa Katoliko na both side church yun eh. Parang yung pagbasbas niya sa amin, hindi yung katulad talaga sa parehong Katoliko na couple po. So, yun. Tapos, paano naman kayo kinasal ng 2008 na Yes. sa Nepal naman? Ano naman, kumbaga nagkaroon ba kayo ng, sige, papakasal lang kita sa sa Katoliko, pero papakasal ka rin sa akin sa traditional? Wala po may ganun po ba? Or wala kaming ganun na deal. Actually, yung asawa ko, naka-ready na ito para i-arrange siya ng nanay niya sa isang babae dito. Ang babae na yon is asawa ng kapatid na asawa ng pinsan niya. Maganda ang babae. Na-met ko rin ang babae. Pero ang asawa ko po ay talagang kinausap niya yung nanay niya. Nang sabi niya, may dadalhin akong babae dyan at ipapakilala ko siya sa inyo. So, bago pa kami ikasal sa simbahan, kasi yung nanay niya naka-ready na mayroong babae. Kasi arranged marriage po sila dito eh. And ayun, sabi niya sa akin, after namin kinasal, next year, uwi tayo sa Nepal kasi mandatory talaga yung ikasal kayo sa culture marriage nila. Kasi yun talaga ang parang simbolo na talagang tanggap ka ng buong pamilya. So, kinasal po kami dito, year 2008. Ano pakiramdam? Natanggap naman kayo? Kasi syempre, kung hindi kayo tanggap, tutulad sa kasal niyo dyan sa Nepal. Pero, Opo. Nung kinausap niya na yung nanay niya, nag-agree naman yung nanay niya na sabi, sige, dalhin mo yung babae dito. At walang problema naman kasi yung biyanan ko po is napaka-open-minded po. Yun na lang ang pinapasalamatan ko talaga kay Lord dahil hindi po siya yung sarado talaga yung utak na hindi nakakaintindi. Kasi ganun niya kamahal yung mga anak niya. So tinanggap niya talaga ako. Tapos po, 2019, dyan na kayo nag-decide na tumira. Bakit Yes po dyan? Kumbaga, bakit hindi nyo na lang nag-stay kayo sa Saudi or dito sa Pilipinas? Ano po yung naging usapan ninyo po? Actually po, mahirap din kasi sa Pilipinas, naiisip ko na una-una, hindi man mayaman yung asawa ko. And kung sa Pilipinas man po, especially ibang lahi po siya, Nepalese, and ano po yung magiging trabaho niya? At least dito po, talagang nakaplano na siya para sa amin dahil sabi ko, sa hirap ng buhay na nakita ko, kasi noon po wala po kaming bahay dito sa Kathmandu eh. Sa village po kami may bahay. Yung village po, yun yung parang very remote area na probinsya talaga. Na doon mo talaga makikita yung sobrang hirap ang buhay. Na kung baga is talagang nakadepende lang sila lahat sa kanilang palayan. Yun lang po. So, sabi ko kasi sa kanya, kung plano mo na mag-for good, hindi muna ako sasama sa Nepal kasi nakikita ko kung gaano kahirap ang buhay doon. So, sabi ko kaya nga ako pumunta din ng abroad para kahit papaano, maano ko rin yung pamumuhay namin or buhay ko. Tapos, uuwi ako sa Nepal. Yun ang ating mararatingan. So, sabi niya, I promise you na pag umuwi tayo sa Nepal, bibigyan kita ng magandang buhay doon. Kahit simple lang, basta mabigyan kita. Sabi niya ganun. So, ayun po yung pag-uusap namin. Kinawaan naman ni Lord hanggang ngayon, okay naman po kami. Yun po. Tapos nung tumira na po kayo dyan, ano yung kumbaga, isang sobrang pagkakaiba ng Pilipinas tsaka ng Nepal? Ano yung sabihin natin, klima or yung dami ng tao or yung pakikitungo? Ano po yung pinaka-major na, isa lang po, kung ano yung pinaka-nag-stand out po para sa inyo? Nasabi nyo na, ay hindi ganito sa Pilipinas. Kumbaga sabihin natin yung klima or yung
yung mga pagkain or yung mga tao, hindi ganito sa Pilipinas. Parang yung ganun talaga. Yung siguro masasabi ko na lang yung weather. Kahit papaano, kasi yung mga tao dito pagkain naka-adjust ako kasi sanay naman ako sa pakisama na tinatawag. And kasi syempre ugali natin yung Filinoy tayo kahit saan tayo dalhin, very friendly po tayo and marunong tayo makisama. So hindi ako hirap diyan. Siguro yung weather na lang po talaga sabi ko. Ano po yung weather po ba diyan compared sa Pilipinas? Ay grabe, yung bang okay lang sana kung malamig, kung tuwing taglamig na mayroong pangontra or heating system sila dito, pero wala Pero at least sa Pilipinas, kahit mainit man siya, pwede ka lang lumabas, magmuling kayo, or di kaya, kung may kaya-kaya, di ba? Magpakabit kayo kung gusto nyo ng mga aircon dito kasi, katulad ngayon, sakripisyo talaga siya during winter. Wala pa sila kasing proper dito na system Kaya kanya-kanya talaga ang mga tao. Talaga sobrang lamig. Opo, sobra talaga ang lamig. Balot na po kayo. Nilalamig na nga po talaga ako. Calendar. 2018 na po dyan. Ay, opo. Sabi ko nga. Ano yung reaction niya? Bakit ang advance nila masyado naman? Kasi po, iba talaga sila dito. Kaya nalilito yan sila sa mga English calendar. Kaya nga, sinasabi ko nga sa mga kapatid ko, mga kaibigan ko, nakita ko na yung future ko sa 2080. By caste system sila, di ba? So, marami kasi sila yung padasal, marami silang mga Panginoon. Kaya yung kalendaryo nila po, nagkaganyan-ganyan dahil din po sa kanilang paniniwala. Mag-New Year na rin po sila sa April. Magti-2081 na rin po dito. Ang New Year nila ay April? Yes po, coming na po, mga April 15. Pero ano yun? Paano yun? Parang isang buong taon, 365 days o kalahating taon lang? Parang paano yun? Ay, hindi talaga po kasi minsan. Po yung sa, may nakwento po kayo sa family po na parang ikaw lahat po gumagawa. Ay, po. Infected yun. Actually po, ako po, isa po ako sa pinaka masasabi kong mapalad din po na isang Filipino dahil hindi ko po yun talaga totally ginagawa. Dito kasi po, sa paniniwala nila, pag buhari po ang tawag doon sa mga daughter-in-law. Buhari po. Ang mga ganyan po, kailangan ikaw lahat po ang in charge sa pagluluto, paghain ng pagkain nila. Hindi ka po pwedeng kumain or makisabay sa kanila unless hindi po sila lahat tapos sa pagkakain. Kailangan po mag-antay ka tapos ikaw lang po ang kakain mag-isa. And lahat ng duties po, ikaw lahat mag-shoulder. So yun lang ang ayaw ko talaga dito. Pero na-experience niyo na parang hindi kayo nakakasabay sa pagkain or hindi naman? Hindi po. Kasi simulat sa pool, parang gusto ko talaga ipakita sa kanila na hindi ganun yung kinalakihan. And mahirap kasi po magpapretend, yun lang sa akin. Gusto ko po na mas maaga makita nila, mas okay po yun, para maintindihan po nila yun. So para wala pong problema. Yes po. Wala kami po naging problema and nakatulong din po yung pagiging prangka ko or pagiging totoo ko po sa mga biyenan ko. At least, natatak talaga sa utak ng biyanan ko na foreigner po ako. Hindi po ako kalahi nila na kailangan maging ganito ka sa amin, maging ganyan ka sa amin. Kasi pag kalahi nila, automatic talaga yun Duties mo yan Nasa kultura natin yan. Kailangan ganun talaga. Hindi pwedeng hindi nila gawin. Pero ginagawa ako, pag example, yung mga, katulad may nakita akong video yung naglalagay kayo yung parang, ano ba yun? Tika po. Yung pula dito. Mga ganun. Yes, ginagawa niyo pa rin. Yung mga ganun simpleng bagay lang. Yung mga part minsan, ng culture. Opo, kasi yung tika po na tinatawag, yung pula po sa noo at dapat mayroon ka dito. Yung ibig sabihin po niyan dito is married na yung babae. Parang ano po ba yung, kung isang Pilipinang titira dyan, kung merong isang Pilipinang gustong tumira sa Nepal or mag-asawa ng isang Nepali, ano po yung sabihin yung dapat meron siya? Kumbaga dapat malakas loob niya, hindi siya magpapadaig or yung matapang talaga siya. Bakit po ganun yung gusto nyong kailangan may karakteristik na gano'n yung isang Pilipino or kahit sinong gayunan dyan? Kasi po dito kung talagang bawal din yung maarte ka, kasi iba ang buhay dito Kasi cowboy dito ang mga tao, hindi pwedeng maarte ka na, ay ayoko niyan. Matatalo ka talaga dito. Kailangan dito, bago ka talaga na talagang gusto mo mag-for good dito, yung tanggap mo talaga yung kultura nila, paniniwala nila, yung pagkain nila. Kasi iba Hindi ka pwedeng
ay, ayoko niyan. Gusto ko ganito pag no. Kasi kailangan, ano mo, dapat acceptance talaga. Hindi yung gusto mo lang dito ka, tapos sila yung mag-adjust sa'yo. Kasi hindi sila mag-adjust sa'yo. Ikaw talaga makikisama sa kanila kasi marami kang i-adjust dito. Katulad ko, napakalaki po ng adjustment ko dito. Noong una, akala ko okay lang. Kasi iba po yung nagbabakasyon lang ako dito. Kaysa po nakasama ko sila sa araw-araw. Iba po talaga. So, ako mismo po... So, kasi ang malakas loob mo talaga. Hindi ka pwedeng maghinaan eh. Hindi po pwede. So, paswertihan talaga at kung mapalad lang yung mga Pilipina dito at masasabi ko po isa na po ako doon. Dahil napunta po ako sa mabuting pamilya po. Kumbaga ba sasabi niyo na ang siyempre malungkot dyan, di ba? Parang ang pinaka-campaign niyo lang talaga is yung asawa ninyo, yung anak niya, saka yung family. Yes. Pakwento na lang po na ganun yung nararamdaman. Okay po. Ganun po yung naramdaman ko kasi ayoko maging emotional. Kasi, alam mo kahit gaano ka man kabuti sa kanila, ibang lahi sila eh. Kahit ka-close mo pa yung mga pamilya nila, pero, pag magsamaan kayo ng loob ng asawa mo, iba pa rin yung may sarili kang pamilya mo na matatakbuhan mo, makakausap mo dito. Kasi yun ang mas makakaintindi sa'yo emotionally. Pero pag ganito, kahit ako, close kami ng pamilya ng asawa ko. Pero, pag kami magkasamaan, pupunta ako sa mga relatives niya, hindi sila kakampi sa'yo. Dahil iba sa kanila. For example, namimiss yung Pilipinas, lalo na yung mga pagkain natin. Anong ginagawa nyo? May nabibili bang ingredients ng pagkain Pinoy dyan? O medyo may kamahalan? Wala talaga po kami mabibilhan dito. Actually, alam mo, sa pag-vlog ko, nakakatanggap po ako ng mga regalo sa mga kababayan natin. Nagbibigay po talaga sa akin. Talagang sobrang napaka-bless po ako. Nagpasalamat po ako kay Lord. Dahil talagang magpapadala sila sa akin. And dito po napakahirap. Pero ang iniisip ko na lang po kung ano na lang po yung mayroon sa lamesa. Yun na lang po. Ganon din po turo po sa anak ko. Yung wag na lang maghanap. Kasi pag maghanap po, wala rin naman ako magagawa. Masasaktan lang po ako. At kung gusto ko po kumain like ng mga adobo, sinigang, mayroon naman po. Pwede naman pong i-anuhin ko na lang. I-magic ko na lang po. Kasi pinaiyak ko po kayo. Hindi po. Pero kung may yung katulad ng anak ninyo or yung mga, sabihin natin, yung mga biyanan, yung mga pinsan ng asawa niyo po, yung turuan niyo po ba sila ng Tagalog? Ay, o yung mga kaibigan niyo po? Opo, at hindi lang po kumakain din po sila ng mga pagkain natin. Katulad noon, gumawa ako nung isang araw ng shakoy. Sila agad nagsabi, masarap. Kasi alam nila po, kahit ng anak ko, kahit asawa ko, marunong po sila kahit yung mga nagtitinda lang dito sa amin. Kasi everyday naman po ako bumibili ng mga gulay and alam po nila na Filipina po ako. And yung iba kasi marunong sila dahil nakapagtrabaho po sila sa Middle East. Kaya ako na lang yung nagugulat minsan po na tinatawag nila ako, ate, ganon. Tapos po, yung kumbaga, matagal na po kayo magkasama ni Miss Trea, tapos tagal na rin po sa Nepal. Ano po yung kumbaga natutunan ninyo sa pagpasok niyo po doon sa kultura sa bansang Nepal? Ano po yung pinakamalaking aral po na nakuha ninyo? Siguro ang masasabi ko lang ako, yung respeto talaga. Kumbaga, respetuhin ko talaga yung paniniwala nila. And yung pinaka-the best naman is hindi naman nila ako pinipurasa. No, uy, lumuhod ka dyan. Uy, mag-ano ka dyan ng turutot namin. Magdasal-dasal ka rin dyan. Uy, mag-ano ka, punas-punas ka ng ihi. Yun lang natutunan ko po is respeto talaga at pakikisama. Yun ang pinaka-susi lang para maging okay kami dito at maging okay din ako. Ano rin po yung gusto nyong matutunan ng mga Pinoy? Siyempre yung mga nanonood ng vlog, yung makakapanood ng episode natin. Ano po yung gusto nyong matutunan nila? Kahit hindi sila sa Nepal mapunta, kahit sabihin natin sa ibang bansa, ano yung gusto mong ugaling meron sila? Na pagdating mo, kumbaga parang kailangan malakas ang loob, huwag susuko, yung mga ganun. Ano po yung gusto nyong matutunan nila sa iyo? Based from your experience. Opo. Sa akin kasi, syempre, ibang lugar yung napuntahan ko eh. Hindi ganun ka-develop or advance. Kung mahirap ito na bansa. Maswerte pa rin yung mga ibang kababayan na sa kahit papaano, sa mga advance talaga sila ng mga lugar na punta. Pero yun lang, siguro parang stay humble and maging be yourself and respeto pa rin. Huwag mataas yung pride kahit saan tayo mapunta. Pakikisama talaga, yun lang. Huwag magyabang. Kumbaga, yun, basta respeto talaga ang
ang ano ko, ang pinakasusi at So kapag pagkasama. ipagbalaki rin na Pilipino ka. Yes, Siyempre. kasi yan ang pinaka number one. Talagang very proud kay o galing Pilipino yan eh. Very friendly kahit saan ka. Kahit ako, sinasabi ko talaga dito sa kanila yan eh. Kasi Filipino ganyan eh, masayahin kami. Kahit may mga problema, kahit wala kaming pera, masayahin kami. Kailangan kahit simple lang buhay natin, maging masaya tayo. Kasi hindi naman mahirap maging masaya. Okay na po tayo, madam. Salamat po. Mga sagot. Opo. Pasensya na pinaiyak namin kayo. Hindi. Pasensya na po kayo sa sagot ko talaga. Pasensya na talaga kayo. Maganda na nga po yung mga sagutin niyo, pero hindi ko po in-expect na iyak kayo. First time ko po talaga ito. First time ko talaga Pasensya na rin ito. po. Ang hirap maging artista. Thank Pasensya you. na po, medyo ginabi po tayo. Salamat Yun po. God bless. Ingat Good po day kayo. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. Thank you po. Okay guys, natapos na yung aming interview. Ako ay kinabahan, pero okay lang. So, teka lang guys, titingnan ko na si Yuan kasi may lagnat pa si Yuan guys ha.